So, bagay ito, meron tayong mga kapanayam. Ang isa po sa mga legal counsel natin, Senador Bong Revilla, si Attorney Rian Balisi. Attorney Rian, magandang umaga po. Live po kayo sa Net25 at Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga ka, Jen, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa inyong programa. Opo, una ay diretso na ako. Alam niyo, medyo limited ang ating oras sa umagang ito. Ano na po ang latest sapagkat noong isang araw, alam ko ay humarap kayo sa Sandigan Bayan. Tama po ba? Yung mga pagharap po sa Sandigan Bayan, madaming mga kaso po yan. Yung isang araw ay tuloy-tuloy po ang ngayon, ang preliminary conference or marking of documents pagdating sa malversation case ni Senator Bong. Magkakaroon na po tayo ng mga pagdinig sa mga susunod na linggo siguro. Unahin ko lang para malinaw. Opo. Yung pre-trial dun sa malversation case sa kanya, yung dahilan kung bakit siya naka-detain ngayon, okay, magkakaroon po ng pre-trial yan sa March 6. Although naipabalita na rin na kami ay nag-file ng aming petition for bail dun sa kasong yun. Dun naman po sa kanyang draft case, magkakaroon din po ng pre-trial. Next week na rin po yan. And then after that, trial na po yan. Meron din po kaming hinaharap ngayon sa DOJ at ito yung kanyang plunder case po. Hihintayin po natin kung ano yung mga susunod na pangyayari. Baka magkaroon din po ng pagdinig sa susunod na linggo. I think that's March 3. So far, yun po yung mga susunod na mga pagdinig. Tuloy-tuloy po yung mga preliminary conferences. But ang pinaghahandaan po namin dito ngayon yung pagdinig sa pagdating sa kanyang petition for bail. Opo. Ito hong ano hong chance na mag-grant ito? Kasi isang kaso lamang po ito kasi bailable. Paano kung hindi payagan siya sa ibang kaso na non-bailable po naman? Anong magiging sitwasyon, attorney? Case-to-case basis po yan, Kajen. Kasi nga po we will have to face each and every case on its own. Opo. So halimbawa po, nagkaroon ng mga bail hearings dito, tapos pinayagan ho kami na makapag-piyansa. E di syempre, kung walang ibang kaso na nakapending na kung saan siya ay kailangan i-detain for a non-bailable offense. Kasi nga po hinihintay ho namin na magkaroon ng resolution doon sa mga ibang kasong kinaharap niya. Then, if ever there will be other reasons na hindi po siya makapagpiyansa sa ibang kaso, sa kasawiang palad, we will have to undergo bail hearings on those cases as well. So, sa madaling sabi, baka hindi pa siya makalaya, yung gano'n. So kung mag-grant man po dito sa malversation, hindi automatic na mapapayagan sa makapagpiyansa sapagkat may kinakaharap pa sa ibang kaso na mga non-bailable po naman, attorney. Tama naman po. But ito nga, kina-qualify ko kung sakaling siya ay na-detain na o kaya nagkaroon ng warrant for his arrest as a reason for his detention in the meantime. Pero kung wala po yan, halimbawa, sabihin natin sa plunder case, sa DOJ, hindi naman po na-file at na-dismiss sa level na yun. Di ba? So walang reason for him to be detained. Kaya nga po sinasabi ko kanina, case-to-case basis. And naniniwala namin, sana nga po, dinggin yung aming side, yung arguments namin and yung mga ebidensya na nagsasabi na sa totoo lang, wala naman talagang dahilan para ikaw ay i-detain further dito sa malversation case. And in the plunder case, ang paniniwala din ho namin dyan, sapagkat yung ebidensya laban sa kanya nagmumula lang sa sabi-sabi, walang corroboration on specific documentary or other kinds of evidence. Dapat hindi ho sampahan ng kaso yan. Kasi hanggang ngayon po si Yusek Bernardo lang po nagsasabing siya, walang corroborative statement si Bernardo, doon sa aligasyon ng plunder. Yes, tama po kayo. Very accurate po yan. Pag hinimay nyo yung mga dokumento, siyempre I will not go into specifics as I've consistently said. Pag hinimay nyo ho lahat ng mga paratang, yung mga akusasyon, tanging yung sabi lang ng Yusek Bernardo yung makakapag-dawit sa kanya. And in fact, sabi nga namin, nakapagtataka na hanggang sa ngayon, walang ibang ebidensya kundi ang kanyang
sabi-sabi. At ito pang mas nakapagtataka dyan, so far against the former senator, meron ho siya, kung hindi kami nagkakamali, mga 6 na affidavit na kanyang in-execute. And kung hihimayin ho natin itong mga affidavit na to, ito mapapansin mo paiba-iba yung kanyang kwento. Pag himayin mo, inconsistent on material points, may mga sinasabi siya doon na yung isang pangyayari na binanggit niya sa isang affidavit ay hindi pala nangyari or nangyari sa ibang panahon. Maraming Diba? supplemental. Opo. Hindi lang ho supplemental, parang amended/supplemental na nagbabago-bago yung kwento. Para sa amin, kung talagang i-appreciate ito ng tama, nagkakaroon ngayon ng cracks or in fact question on his accuracy and credibility as a witness. Kung talaga bang tama or totoo yung kanyang sinasabi. So yan ho yung aming Opo. May kaugnay, may kinalaman, sabihin may epekto po ba sa mga kasong kinakaharap ni Senator Bong yung kusa niyang pagsuko, attorney? Yes, very well so because yung kanyang pagsuko ay indication that he respects the process. And in as far as application for bail, that should be a big factor because sa totoo lang, even before na-implement yung warrant of arrest na yan, nang nalaman namin sa balita na may di umano na issue na warrant of arrest sa kanya without any confirmation, talagang nag-decide ho si Sen na sumuko. Sumuko kaagad. So, voluntary surrender ho yan. And kung mapapansin nyo ho, in the cases that he handles, hinaharap ho namin lahat yan. Okay, sinasabi nga namin sa mga nagtatanong, kung talagang wala kang kasalanan, kung talagang inosente ka, di ba? Wala kang takot na harapin lahat ng mga paratang sa'yo. Wala kang takot to go through the process, even if it means temporary detention, di ba? And yan ang paniniwala namin. Yan ang sinasabi namin na inosente at walang kasalanan si Senator Bong. Kaya wala kaming takot na harapin kahit patong-patong pa at sunod-sunod yung mga inihain ng mga kaso sa kanya. Harapin namin yan. We will undergo the process, and in the end, we believe, that the truth and the justice will prevail. And ang paniniwala ho namin sa kahuli-hulihan, kami ay maabsuelto sa mga paratang na ito. Sa ngayon ho ba, bagamat alam ko meron na atang pasya ang korte na ipinupush nyo pa rin ba na malipat ng kulungan sa Senator Bong? Hindi na po. Wala na. Hindi na ho kami nag-file ng motion for reconsideration dyan. Opo. Kung yun ang pasya ho ng Sandigan Bayan, iginagalang ho natin yun. Kung doon siya kinumit para pansamantalang ma-detain habang dinidinig ang kanyang mga kaso, yun naman po ay nire-respeto natin. Kamusta na po pala si Senator Bong? Kasama yung ilang inmates doon? Kasi alam ko meron ata siyang kasama doon sa kanyang kwarto, di po ba? Yes po. Inconvenient po. Sobrang inconvenient. It's not his usual regular life, as I have said. Opo. Kasi nga po, syempre, nakapiit siya doon. Syempre, hindi natin maiiwasan sa isang taong kagaya ni Senator Bong na talagang questionin bakit he undergoes these kinds of trial in his life at this point in time. Pero pagdating sa kanyang sitwasyon, hindi naman sa tinatanggap, pero parang ang ginagawa na lang namin ngayon is lumalaban araw-araw. Yung kanyang sitwasyon doon talaga bang hindi mo kahit kami pag bumibisita sa kanya sa isang lugar doon at nakapagkukwentuhan, makikita mo naman na inconvenient, pero yun nga, hindi mo maku-question yung pananalig at kalooban na lumaban sapagkat sa totoo lang, inosente at walang kasalanan, malinis ang konsensya. And so, yun ang ipinaglalaban namin na sana sa mga darating na mga linggo or buwan, especially dito nga sa application namin for bail, sana madinig yung aming panig at makita na mahina ang ebidensya laban kay Sen. Pawang isang say-so or bare allegation lang ang dumadawit sa kanya sa mga kaso nito.
Okay. Anyway, Attorney Rian, magpapala po kami at magbantay kami sa mga proper hearing na po sa mga susunod na linggo. Attorney, salamat Opo, po. Kajen, maraming salamat din po at magandang umaga sa inyo. Magandang Ingat po umaga kayo po. lagi. God bless po. Salamat po. Yan po si Attorney Rian Balisi, isa sa mga legal counsel ni dating Senador Bong Revilla Jr.